Magandang hapon po sa ating lahat. We welcome each and every one of you to our Sunday worship service. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon na kasama namin kayo ngayon, even the kids that will join us in a while. Ngayong hapon po na ito, inaaniyahan po namin kayo na samahan kami sa ating pag-awit sa ating Panginoon. We'll sing of how good He is, how awesome He is, how holy He is. At sa ating pagsimula, let's ask the Lord to open our hearts to Him and open our eyes to Him. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory. You pour out Your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Oh, pour out Your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see You. Holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see You. I want to see You. Amen. Let's continue to give to the Lord the praise and worship that He alone deserves. Sing it together. Lord of all creation, of water, earth, and sky, the heavens are Your tabernacle. Glory to the Lord on high. God of wonders beyond our galaxy. You are
God of wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. Universe declares your majesty. You are holy, holy. God of wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. Universe declares your majesty. You are holy, holy. Lord of heaven and earth. Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Precious Lord, reveal your heart to me. You are holy, holy. The universe declares your majesty. Father, holy, holy. God of wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy. Lord of heaven and earth. Lord of heaven and Samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa isa pa oportunidad niyo, Father, na binigay niyo sa amin para magsama-sama at purihin ka sapagkat kayo lamang ang nararapat niyo, Father, ng aming mga pagsamba at pagpuri ngayong hapon na ito. We welcome you, dear Father, into our presence sa tahanan po ng bawat isa na kasama namin ngayon. Kausapin niyo po sila. Kayo po ang bahalang mangusap sa kanilang mga puso at magbukas sa kanilang isipan, dear Father, sa inyong salita ngayong hapon na ito. We lift up to you all the kids, dear Father, na aming kasama po ngayon. Alam po namin, dear Father, na ang inyong salita ay para sa lahat. At alam po namin na meron po kayong nakahanda na mensahe para sa bawat isa, dear Father, matandaan o bata. Muli nagpapasalamat po kami sa inyo sa lahat ng inyong ginawa sa aming buhay, Panginoon, sa nakaraang linggo, at sa mga gagawin niyo pa po, Lord, sa aming mga buhay, sa susunod pa, mga araw na darating. Thank you, Lord. We give back all the glory and honor sa inyo lamang. For you alone deserve it. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. A blessed Sunday to all. Welcome to the Friends of Jesus online worship service happening every Sunday. But this particular Sunday, just like last Sunday, we also have the Sunday school kids.
joining us. Please continue to pray for Teacher Juby, who is away in Mindanao, visiting her family and relative, and also teaching Bible lessons to the children there. We'll really appreciate it a lot if you will keep her in your prayers until she gets back home here in Baguio City. Thank you so much. So we welcome everyone who have come today joining us in our online worship service and also our Sunday school class. I know the kids must miss already Teacher Juby, and you wait till she comes back. You pray for your teacher. Okay, so for now, Pastor Teacher will be sharing another story. Okay, do you remember our story last Sunday? Yes. Very good. What was the title of our story? Hindi mo alam. Pero ang tungkol saan yun? Tungkol sa blessing lagi. Talagang blessed na blessed ka. Ano nga yun? Tungkol sa boat. Very good. So yung mga bata po rito sa center, live with us here sa Sunday School. And also alam ko yung mga bata dyan sa online, sa Google Meet or sa Facebook Live, also know the answer. So yung ating pong story last time was Boat, You Are Mine. But today, our story is entitled The Drawbridge Driver. Okay, Drawbridge Driver. Ayan. Ano kaya? Nagdo-drawing kaya itong bridge na ito na driver? Ano kaya ibig sabihin ng drawbridge driver? Sino nakakaalam kung anong ibig sabihin ng taxi driver? Taxi driver. Alam mo yung taxi driver, di ba? Yung taong nagdadrive ng taxi. Yung jeepney driver, alam nyo ba? Nagbebenta, oo. Kapag ayaw na niya magpatakbo ng jeep niya. Pero kapag gusto niya pang magpatakbo ng jeep niya, siya ay nagdadrive ng jeep. Very good, no? Pero meron ding tinatawag na the drawbridge driver. So, mamaya malalaman natin kung ano yon. Kung makikita niyo dun sa picture ng sa screen natin, ano yung nakikita niyo sa picture? Merong boat, ang laki-laking boat, ano? At siya ay dadaan sa isang ano yung dadaanan niya yon? Papunta sa ibon. Ano yung nakataas na dadaanan niya? Bridge ba yon? Bakit putol? Bakit nakataas? Kasi may boat. Kasi may boat na dadaan. So, yun yung tinatawag na drawbridge. Yung pala yun, ano? Yung tulay na tinataas. No? Drawbridge. Tapos, oo, meron pala. Pero yung driver alam niya. Yung bridge na ganun, sarili niyang tumataas. Oo, pero merong driver yun. Kung merong driver ang taxi, merong driver ang jeepney, meron ding driver ang drawbridge. So, ginagawa niya, tinataas niya yung tulay at binababa niya yung tulay. Tinataas niya yung tulay at binababa niya yung tulay. Yung pala yung drawbridge driver. Meron palang driver ng tulay. Ano? So, kailan niya tinataas yung tulay? Kapag may boat na dadaan, ano? Tinataas niya yung tulay. Hihinto muna yung mga car, ano? Tapos kapag dumaan na yung boat, anong gagawin niya sa bridge? I-close niya, ibababa na niya. So, yun ang drawbridge driver. So, mga bata, alam niyo na yung ibig sabihin ng drawbridge driver? Very good. Okay. Siya yung pag-uusapan natin. Siya yung kwento ko ngayong hapon. Okay. So, bago yung kwento, babasa muna tayo sa Bible. Okay? Sa Ecclesiastes chapter 3, verses 1 to 17. Okay? A time for everything. Yan. Ngayon, anong time ngayon? What time is it now? Hindi mo alam. This is the time. This is the time to study the Bible. This is the Sunday school time. This is the worship time. Pero merong ding time to play. Merong time to eat. Merong time to sleep. Ano pa kaya? Time for? Time to cook. Very good. Iba-ibang time, di ba? So sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 17,
A time for everything. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. A time to be born. Ayan, yung mga pinapanganak. And a time to die. Ayan, may namamatay din, di ba? A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep, mag-iiyak din, magka-cry. And a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to scatter stones and a time to gather them. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to search and a time to give up. A time to keep and a time to throw away. A time to tear and a time to mend. A time to be silent and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. What do workers gain from their toil? I have seen the burden God had laid on the human race. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from beginning to end. I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live. That each of them may eat and drink and find satisfaction in all their toil. This is the gift of God. I know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it and nothing taken from it. God does it so that people will fear Him. Whatever it has already been, whatever is has already been, and what will be has been before, and God will call the past to account. And I saw something else under the sun. In the place of judgment, wickedness was there. In the place of justice, wickedness was there. I said to myself, God will bring into judgment both the righteous and the wicked, for there will be a time for every activity. Okay, mga bata at hindi mga bata na, samahan niyo po ko sa prayer. Pray tayo. Kausapin natin si God. Ano? Kausapin natin si Jesus. Okay, let's pray. Sige nga mga bata, pwede niyo akong sabayan bigkasin ng prayer na ito pagkatapos ko. Lord Jesus, thank you for this day. Thank you for all your blessings. Thank you for giving us strength, and thank you for protecting us. Lord Jesus, above all, thank you for loving us. Lord Jesus, speak to us a message that you want us to hear. We love you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. So, dito sa mundong ibabaw, sa mundong ating ginagalawan, sabi nga, tayo ay nabubuhay. At lahat ng gusto nating gawin, ginagawa natin. Kumakain tayo, natutulog, nag-aaral, nanonood ng TV. Lahat, malaya tayong gumagawa ng gusto nating gawin, di ba? Nagbabasa, di ba? So, meron tayong kalayaan gawin ang lahat ng gusto nating gawin. Yung ibang mga tao, ginagawa nila ay magandang bagay, mga mabuting bagay. Magandang bagay kagaya ng paggalang sa mga matatanda at saka pagsunod sa mga tatay at nanay. Very good. Meron naman mga bata o mga tao, masama ang ginagawa nila. Ano kaya halimbawa ng mga bad na ginagawa ng mga tao? Oh, bad ba yung pagpalo ni mama? Siguro may dahilan si mama, bad kanya pinalo. Ano kaya yung mga bad na ginagawa ng mga tao? Bakit sila pinapalo ng mama nila? Makulit. Ayan. Ano kayang masama yon?
Masamang magsinungaling, di ba? Ano pang masama? Ano yung lastog? O magyayabang na, maglalastog. Maraming masama, ano? So, iba-iba ang ginawa ng mga tao. Merong bad, merong good. Pero sabi sa binasa natin, darating din ang panahon, and that is the time of God. Ano? At ang lahat ay hahatulan ng Diyos. Ano po? Sabi po sa verse 17, God will bring into judgment both the righteous and the wicked. For there will be a time for every activity. So, sa mundong ito, malaya tayong mabubuhay ng gusto natin. No? Oh. Okay. Yan, gusto mo kumain ng gulay, makakakain ka ng gulay. Iba naman gusto kumain ng mga matatabang pagkain, maaalat na pagkain, mamantikang pagkain, kain lang ni sila. Oo, pwede silang gumawa ng mabuti at ng masama. Pero sa katapusan, no? Pagtapos na ang lahat, di ba? Ang Diyos ang maghuhusga. Siya ang hahatol. Siya ang magja-judge. Ano? Kung tayo ay gumawa ng mabuti o gumawa ng masama. So, yan ngayon yung ating pag-aaralan, yung kwento natin. So, ito na yung kwento ko. Ano nga uli ang title ng kwento natin? O, nag-open na bridge, no? Sino nga nag-open nun yung? Taxi driver ba? Drawbridge driver. Oo, kasi ibang driver yan, ano? So, yung drawbridge driver, siya yung nag-open and close ng drawbridge. Ito na yung kwento ko. Makinig tayo. Okay? Itong drawbridge driver, araw-araw ay pumupunta sa trabaho niya. Doon sa may bandang tulay. Nakikita niyo ba yung tulay na yan? Ayan, ang ganda-ganda ng tulay. Tapos, oo nga kasi wala tayong drawbridge dito sa Philippines. Pero sa ibang bansa, merong drawbridge. No? Ayan, so itong driver na ito, kapag ginagawa niya, kapag dadaan na yung boat, anong gagawin niya sa drawbridge? Itataas niya, tama, no? Itataas na niya pag dadaan na yung boat. Pag nakadaan na yung boat, anong gagawin niya sa bridge? Ibababa, or kawag nyo, i-close, ano, isasara, pero ibababa, ano? Itataas, ibababa. Okay? Oo nga bilang araw, makakakita ka rin yan. Oo. Marami tayong bridge na hindi nag-o-open. Sa Pilipinas, wala pa namang nag-o-open na bridge, kaya wala tayong drawbridge driver. Sa ibang bansa, meron. So, itong driver na to, ting dadaan yung boat, anong gagawin niya? Itataas ang drawbridge. Pag dumaan na ang boat, anong gagawin niya? Ibababa. So, ganyan lagi ang ginagawa niya. Tapos, isang araw, napupunta na siya sa trabaho, sabi nung batang anak niya na lalaki, Papa, sabi niya, sama mo naman ako doon sa trabaho mo. Bakit kaya? Kasi gusto niyang makita na yung drawbridge, ano? Gusto niya makita yung bridge na, ano gagawin ng bridge? Tumataas. Sino gusto makakita ng tumataas na bridge? Very good. So yung daddy niya, alam niya, ang trabaho, tinataas at binababa niya yung bridge. Pero sabi niya, gusto ko ring makita, daddy, yun. Gusto ko makita yung tumataas yung bridge at saka yung bumababa yung bridge. Tapos sabi ng daddy niya, naku, delikado doon. Sabi niya, wag ka na lang sumama. Sabi niya, sige na, daddy, hindi ako malikot. Sino rito ang malikot? Hindi ikaw. Sabi niya, o sige, daddy, hindi ako. Kagaya mo. Sabi niya, hindi ako malikot, daddy. Sa tabi mo lang ako, daddy. Hindi ako lalayo. Tapos nag-isip yung daddy niya. Sabi niya, nako, sabi niya, sige na nga, para makita mo yung drawbridge, kung paano siya tumataas at bumababa. Pero, huwag kang malikot, ha? Opo, daddy, sabi niya ganyan. So, sinama na siya ng daddy niya doon sa trabaho niya. Tapos, habang nagdadrive yung daddy niya ng drawbridge, pag tinataas yung bridge, pinapanood niya, tuwang-tuwa siya. No? Ganun pala yung tumataas na bridge.
Tapos magbababa na ni Daddy yung bridge. Oy, ganun pala yung bumababa yung bridge. Tuwang-tuwa siya. Sa tabi lang siya ni Daddy. Pero, sabi niya, paano kaya tumataas yung bridge? Paano kaya bumababa yung bridge? Gusto ko ring malaman. Ayokong makikita ko lang dito sa malayo. Kasi dito ako sa tabi ni Daddy. Gusto ko makita ko kung paano tumataas yung bridge. Ano kayang gagawin ko? Sabi ni Daddy, wag daw akong malikot. Wag akong aalis sa tabi niya. Nako, alam ko na. Kapag hindi napapansin ni Daddy, aalis ako. At pupunta ako doon sa kung paano tumataas yung bridge. Titignan ko yung malaking gear doon, yung makinarya, yung makina, titignan ko kung paano kaya tumataas yung bridge. Maya-maya, dahan-dahan siyang umalis sa tabi ng Daddy niya. Tapos pumunta siya doon sa may makina, ng drawbridge. Sabi niya, paano kaya to? Ang laki-laki noong gear, ng drawbridge kasi malaki yung bridge. Sabi niya, nako, napakalaki nito. Sabi niya, paano kaya nangyayari dito? Paano niya pinapataas ang bridge? Lumapit siya ng lumapit. Tapos si Daddy niya hindi napapansin na wala siya sa tabi. So ginawa ni Daddy, by the way, kapag si Daddy pala nagda-drive ng kanyang drawbridge at dumadaan na yung mga boat, pag tinaas niya yung drawbridge, kumakaway yung mga tao sa boat. Parang sinasabi nila na, salamat, tinaas mo yung bridge para makadaan kami. Tapos naman, pag binabana niya yung bridge, dadaan naman yung mga car. At kakaway naman yung mga car, At I should say it's a train actually. Ayan, yung train. Ayan, yung train, Kakaway naman sila. At sasabihin nila, salamat. Ayan. Ito palang particular na bridge na ito ay yung train yung dumadaan, hindi car. Ayan. So ngayon, ang ginawa ng drawbridge driver, noong dadaan na yung boat, tinaas niya yung bridge, drawbridge. Tapos dumaan na yung boat, kumaway na naman sila. Tapos ngayon ay yung bata, lumapit dun sa makina, dun sa gear. Tapos nahulog siya. Naipit yung paa niya. Hindi niya matanggal yung paa niya. Tapos umiikot yung gear. Tapos nasasaktan siya. Aray! Sabi niya, aray! Papa! Naipit ako. Hindi siya narinig ng Daddy niya kasi malayo yun sa may ibaba, ng opisina ni Daddy, sa trabaho ni Daddy. Tapos sumisigaw, Papa! Tapos maya-maya, napansin ng Papa niya, wala siya sa tabi. Hinanap siya sa paligid. Wala yung anak niya. Sabi niya, naku, yung anak ko. Nasaan yung anak ko? Tapos sabi niya, kailangan na niyang ibaba yung drawbridge kasi dumaan na yung boat, parating naman yung train, Kapag hindi niya binaba, ay mababangga ng train yung bridge na nakataas. Ano mangyayari sa mga tao sa train? Mababangga sila, mamamatay sila. Tapos sabi niya, naku, nasaan yung anak ko? Tapos maya-maya nakita niya yung anak niya na doon sa may bandang makina na ang drawbridge. Tapos nakita niya, naipit yung anak niya, umiiyak, sumisigaw. Papa, naipit ako, Papa. Tulungan mo ako. Pero, paparating na yung train, Hindi niya sabihin sa train na hinto yung anak ko nasa makina na ipit. So, anong kailangan niyang gawin? Anong dapat niyang gawin? Naipit yung anak niya pero kailangan niyang ibaba yung drawbridge. Kapag binaba niya yung drawbridge, ano mangyayari sa anak niya? Mamamatay. Mapipisa siya ng drawbridge. Pero kapag hindi niya binaba, ano mangyayari sa train? Mababangga at mamamatay yung mga tao. Sa tingin ninyo, ano ang ginawa ng drawbridge driver? Binaba kaya niya yung drawbridge para makadaan yung train? O hindi niya binaba kasi mamamatay yung anak niya? Mahirap, Kapag binaba niya yung drawbridge, maliligtas yung mga tao sa train. Pero kapag hindi niya binaba,
Hindi mamamatay yung anak niya, mababangga naman yung mga tao sa train, mamamatay. Ano kaya ang pipiliin ng drawbridge driver? Ayan, ang hirap, ano? O pag binaba niya yung bridge, dadaan yung train, ligtas yung mga tao. Kakaway na naman sila, sasabihin nila, thank you. Pero, yung anak niya, napisa, naipit doon sa makina, patay na. So, mahal na mahal niya yung anak niya. Ano kayang gagawin niya? Anong pipiliin niya? Yung anak niya o yung mga taong nasa train? Yung anak niya. Pero kapag pinili niya yung anak niya, maraming tao ang mamamatay nasa train. Pag pinili naman niya yung mga tao sa train, sinong mamamatay? Yung anak niya. Kasi mapipisa siya doon sa makina. Alam niyo kung anong ginawa ng drawbridge driver? Oo, ang ginawa niya, binaba niya yung drawbridge at nakadaan yung train at pagdaan ng train, kumuha yung mga tao at nagsasabi sila na, salamat, salamat. Pero anong nangyari nung binaba niya yung drawbridge? Napipi yung anak niya, napisa yung anak niya, namatay yung anak niya. No? Habang dumadaan yung train na nagkumakaway silang nakangiti, hindi nila alam ay sinakripisyo noong drawbridge driver yung kanyang anak at siya ay umiiyak, no? Habang sila ay dumadaan na kumakaway na nagte-thank you dahil namatay yung kanyang anak. Oo, iyan ang kwento na drawbridge driver. So ano naman ang lesson na makukuha natin? Anong aral ang natutunan natin sa kwentong ito? Una, God is the sustainer of life. You know? Si Lord ang dahilan bakit tayo nabubuhay. Bakit nagagawa natin lahat ng gusto natin. No? Magluto, kumain, maligo, magbasa, at iba pa, di ba? So, si God, o mag-gitara, at mag-worship, mag-Sunday school, no? So, si God ang dahilan bakit nagagawa natin yung gusto natin. Sabi sa Acts chapter 17, verses 22 to 34, Paul then stood up in the meeting of the Areopagus and said, people of Athens, I see that in every way you are very religious. For as I walked around and looked carefully at your objects of worship, I even found an altar with this inscription, to an unknown God. So you are ignorant of the very thing you worship, and this is what I'm going to proclaim to you. The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth and does not live in temples built by human hands. And he is not served by human hands as if he needed anything. Rather, he himself gives everyone life and breath and everything else. From one man, he made all the nations that they should inhabit the whole earth, and he marked out their appointed times in history and the boundaries of their lands. God did this so that they would seek him and perhaps reach out for him and find him, though he is not far from any one of us. For in him we live and move and have our being. As some of your own poets have said, we are his offspring. Therefore, since we are God's offspring, we should not think that the divine being is like gold or silver or stone, an image made by human design and skill. In the past, God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. For he has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. He has given proof of this to everyone by raising him from the dead. When they heard about the resurrection of the dead, some of them sneered, but others said, we want to hear from you again on this subject. At that, Paul left the council. Some of the people became followers of Paul and believed. Among them was Dionysius, a member of the Areopagus, also a woman named Damaris
and a number of others. So God is the sustainer of life, no? Sabi niya, kung kailan tayo ipanganganak, si God ang nagtatakda. Kung saan tayo ipanganganak, si God ang nagtatakda. Kung sino ang tatay at nanay natin, si God din ang nagtatakda. No? So tayo mga Pilipino, pinanganak sa Pilipinas, ang tatay at nanay natin, si God ang nagbigay. At yung mga tao naman sa ibang bansa, yung mga pinanganak sa China, si God din ang nag-assign. You know? So, God is the sustainer of life. Alam niyo ba bakit tayo Pilipino? Bakit tayo nilagay ni Lord dito? At bakit si tatay at si nanay ang ating tatay at nanay? Sabi sa binasa natin, upang tayo ay tumawag sa Diyos. Upang tayo ay lumapit sa Diyos. No? So hindi aksidente na tayo ay ipinanganak kagaya ng mga bata dito, ipinanganak sa Baguio. No, ito yung tinakda ni Lord na dito kayo pinanganak. At si tatay at si nanay, yun ang tatay at nanay nyo. Anong dahilan? Upang sa gayon ay lumapit kayo sa Diyos. Upang sa gayon ay makilala nyo ang Diyos. You know? So, God has His purpose. God has His way. No? Upang ang lahat ng tao na isilang sa mundong ito ay lumapit sa Kanya. Halimbawa, yung mga tao na pinanganak sa mga lugar na hindi inaalaw na ipangaral ang Biblia o tungkol kay Jesus. No? Inalaw yun ni God upang yung mga tao nakakaranas ng kahirapan o pagmamalupit ng mga taong hindi naniwala sa Diyos ay magnasa na makilala si God. You know? So sabi po sa binasa natin kanina, in verse 28, for in Him we live and move and have our being. As some of our own poets have said, we are His offspring. Ibig sabihin, hindi po tayo all children of God. Ibig sabihin po naman, tayo ay lahat ay galing sa Diyos. No? Lahat tayo ay nilikha ng Diyos. At nilikha niya tayo ayon sa Kanyang kagustuhan. No? Kung saan tayo papanganak, kailan tayo papanganak, pati kung kailan tayo mamamatay. You know? So, si God ang nagtakda noon. Pero habang tayo ay buhay at habang tayo ay nasa mundong ito, pwede nating gawin ang nais nating gawin. In fact, ginagawa ng tao lahat ng gusto niya. No? Minsan, siya ay namumuhay na parang walang Diyos. No? Kaya merong mga pumapatay ng tao, merong mga nang-hold up, merong mga nagsasay ng bad words, merong mga tao na corrupt, no? Iba't ibang ginagawa ng tao, may mabuti at may masama. Pero alam nyo, sabi niya, dumating ang araw na hindi na natiis ng Diyos. Ayaw na niyang payagan na ang tao ay magpatuloy sa sariling gusto at sa kasamaan. Kaya ang ginawa ng Diyos, siya ay nagpadala ng isang tagapagligtas, no? Sino nga yung tagapagligtas ng sanlibutan? Anong pangalan niya? Sino nga yung pinanganak ng Pasko at namatay sa krus para sa ating mga kasalanan? Si Jesus, no? So pinadala ng Panginoon yung si Jesus, no? Na nabuhay, namatay at nabuhay na maguli. Ano? At noong inwento o sinabi ni Apostle Paul patungkol sa tagapagligtas na nabuhay na maguli, ano? Yung may mga tao, ayaw nila yon, no? Ay, hindi kami naniniwala sa resurrection. Hindi yan totoo. Pero meron ding mga naniwala. Sino naniniwala na si Jesus ay nabuhay muli? Oo, sa cross, di ba? Nanatili pa siya sa cross, napatay? Hindi. Siya ay nilibing at nabuhay na muli. At ang sa kanya ay sumasampalataya na siya ay nabuhay muli, sila ay merong buhay na walang hanggan. Okay. So, pangalawang bagay na natutunan natin sa ating kwento is that Jesus is the volunteer sacrifice. No? Yung bata, although magkaiba sila ng senaryo, no? Yung bata, nag-volunteer siya.
Daddy, sabi niya, gusto kong makita yung pagtaas-baba ng drawbridge, ng bridge. Gusto kong makita. No? Pero si Jesus, siya ay nag-volunteer dahil pasama ng pasama ang mga tao. Lahat ng tao, sabi sa Biblia, ay makasalanan. Kaya si Jesus ay nag-volunteer. Hindi siya pinilit. Siya ay nag-volunteer at nagpunta sa mundo upang isilang malapit na ang Pasko, di ba mga bata? Ayan. Doon sa sabsaban, no? At siya ay pinako doon sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng lahat ng tao. Okay. Oo, wala siyang kasalanan, no? Kaya siya lang ang karapat-dapat na mamatay para sa mga makasalanan. Kasi ako makasalanan. Tayong lahat makasalanan. Hindi tayo pwedeng mamatay sa kasalanan natin kasi makasalanan nga tayo. So yung lang walang kasalanan, sino yung walang kasalanan? Si Jesus lang ang walang kasalanan. Tayong lahat makasalanan. Siya lang ang pwedeng mamatay para sa ating mga kasalanan. Siya lang yung pwedeng umako ng ating mga kasalanan. Basahin nga natin sa Philippians chapter 2 verses 1 to 11. Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven, on earth, and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So yung bata sa kwento natin, di ba? Siya ay nag-volunteer na makita niya yung drawbridge kung paano tumataas at bumababa. At siya rin yung sinacrifice ng daddy niya, no? Na maipit, mapisa, mapipi, at mamatay doon sa makina ng drawbridge, no? Si Jesus, nag-volunteer din siya. Iniwan niya ang langit at pumunta siya rito sa earth. No? Di ba? He left heaven. Umalis siya sa heaven. Pumunta siya rito sa earth. No? Pinanganak siya bilang isang baby. Kailan nga yun? Oo, December, no? So sabi nila, December 25, yun daw yung kapanganakan ni Jesus. So pinanganak yung ating tagapagligtas. Iniwan niya ang langit. At siya ay nabuhay at namatay para sa ating mga kasalanan. Siya ang naging sacrifice, no? Halip na tayo ang mamatay, sino ang namatay? Si Jesus, no? Ayan, so halip na mamatay yung mga tao sa train, ay ang namatay ay yung bata, no? So ganun din tayo. Halip na tayo ang mamatay, tayo ang nagkasala, pero merong kumuha ng ating lugar. May pumalit sa atin. Someone took our place, and that is Jesus. So si Jesus is the volunteer sacrifice. Okay, so ano yung unang natutunan natin? God is the sustainer of life. Kaya tayo buhay dahil kay Lord. Saan tayo pinanganak? Sinong tatay at nanay natin? Kailan tayo pinanganak at kailan tayo mamamatay? Ang Diyos ang nagtakda upang
makilala natin siya. Mahirap man o madali ang ating katayuan, ang parehong sitwasyon na yon ay nagiging daan para makilala natin ang Diyos. No? Kahit ipanganak ka sa Russia, sa China, o kaya sa Saudi Arabia, o kaya sa Amerika, o maging sa Pilipinas. No? Ito ay tinakda ng Diyos upang ang tao ay tumawag sa Diyos, upang ang tao ay makakilala sa Diyos. Yung iba, medyo mahirap ang paraan upang makilala nila ang Diyos. Yung iba naman, binabaliwala ang Diyos kasi lumaki sila sa isang lugar na puro Diyos ang sinasabi o pinag-uusapan. Whichever is the case, inalaw ito ni God upang ang tao ay makakilala sa Kanya. Okay? So pangalawa, Jesus is the volunteer sacrifice. No? Iniwan niya ang langit at kinuha niya ang ating lugar doon sa cross ng Kalbaryo. Siya ang namatay para sa ating mga kasalanan. Panghuli, pangatlo at panghuli, humanity, the beloved creation. You know, mahal na mahal ni Lord tayo. Mahal ba tayo ni God? Oo, opo, very good. May oo, may opo. Iba yan, kagaya, iba-iba yung ating pinanggalingan, ano? So, alam natin, lahat ng tao ay mahal ng Diyos, no? No doubt, no? Sabi sa John 3:16, basahin nga natin sa nakakabasa, go, for God so loved the world that He gave His only one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Ayun pala, no? Mahal ni Lord ang lahat ng tao. Mahal niya tayo. Mahal nung ayaw noong drawbridge driver na yung mga tao sa train ay mamatay. Kaya inalaw niya, hinayaan niya na yung kanyang anak ang mamatay. Ganon din si God, ano? Ayaw niya tayong mapahamak. Kaya ibinigay niya ang kanyang anak, no? Bilang sacrifice, you know? Siya ang naging kapalit natin. Kasi mahal na mahal tayo ng Diyos. Pero kagaya ng binasa natin sa John 3:16, oo, mahal tayo ni God. Ayan, John 3:16. Alam ko, may ibang version kayo. Okay? Pero sabi nun, mahal talaga tayo ni Lord. At kung sino man ang sa Kanya ay sumampalataya, ay hindi mapapahamak pagkos magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Although lahat ng tao ay mahal ng Diyos, subalit yung lamang sa Kanya ay sumasampalataya ang nagkakaroon o binibigyan ng eternal life. Ano ibig sabihin ng eternal life? Pupunta sa langit, no? Yung taong may eternal life pupunta sa langit. Bakit siya pupunta sa langit? Binlas ni Lord. Bakit siya binlas ni Lord? Kasi tinanggap niya si God, tinanggap niya si Jesus, no? Oo, kasi namatay siya para sa ating mga kasalanan. Sino rito ang tumanggap na kay Jesus bilang Lord and Savior? Okay, ayan. Sinong hindi pa tumanggap kay Jesus? Tumanggap ka na, hindi pa? Hindi pa? Okay. Yung hindi pa tumatanggap kay Jesus, mag-pray tayo. Mag-pray ulit tayo. Okay? So, alam natin na si Lord ang dahilan bakit tayo buhay. At mahal na mahal tayo ni Lord. Pero, tayo ay makasalanan, sabi po sa Biblia. Sabi po sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Subalit hindi tayo pinabayaan ni Lord na magpatuloy sa ating kasalanan dahil mahal niya tayo, ipinadala niya yung kanyang bugtong na anak na si Jesus upang siyang umako ng ating mga kasalanan. Namatay siya para sa ating mga kasalanan. Kaya, ang kailangan natin gawin, tayo ay manampalataya sa ginawa ni Jesus doon sa cross ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Sa mga bata at hindi na bata na hindi pa tumatanggap kay Jesus. Tanggapin mo siya sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas. At sabi sa Biblia, but as many as receive Him, to them He gave the right to be called children of God. Kapag tinanggap mo si Jesus, ikaw ay bibigyan ng karapatan na tawagin na anak ng Diyos.
Kapag ikaw ay nanampalataya sa Kanya, ikaw ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Samahan niyo po ako sa panalangin, yung mga nais na tumanggap sa Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Bigkasin niyo po ang panalangin ito at gawin po ninyong sarili ninyong panalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Yesus, maraming salamat po dahil ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa mga kasalanan ko. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Maraming salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Panginoong Hesus, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan. Bilang araw, kukunin mo ako at dadalhin mo ako sa langit. Panginoong Hesus, ikaw na po ang maghari sa buhay ko. Ikaw na po ang susundin ko. Panginoong Hesus, baguhin mo po ako. Amen. 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 So mga bata, sa mga tumanggap kay Jesus bilang Lord and Savior, sabi sa Bible sa John 1:12, pag tinanggap ko si Jesus bilang Lord and Savior, you become a child of God. Ikaw ay nagiging anak ng Diyos, no? Hindi ito salita ni pastor, ito ay sabi ni God, no? Sabi ni sa kanyang salita sa Bible, no? Kapag tinanggap natin si Jesus, tayo ay nagiging anak ng Diyos. Kapag tayo ay sumampalataya sa Kanya, ano yung dapat nating panampalatayanan kay Jesus? Na siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan at siya ay nabuhay na maguli. Hindi siya nanatiling patay, ginapi niya o tinalo niya ang kamatayan. Tayo ay merong buhay na walang hanggan. Okay, so sa mga bata at sa hindi mga bata na tumanggap sa ating Panginoong Hesus, congratulations. Itong araw na to ay araw ng iyong kapanganakan sa pamilya ng Diyos. So you have been born again into the kingdom of God. And I pray na mag-continue kayo sa Panginoon at kung maaari kayo rin ay mag-continue kasama namin sa Friends of Jesus sa ating online worship service every Sunday, 2 o'clock. Sa mga bata, for now, ganito muna yung ating sitwasyon, kasi wala si teacher. Pero pagdating ni teacher, meron na kayong live class sa kanya, yung mga bata rito, at saka yung mga batang online din na Sunday school, ay babalik yung inyong class with Teacher Juby. Please bear with us, at just one more Sunday, God willing po, ang balik po ni Teacher Juby ay sa November 30. November 30, yan po yung birthday ni Teacher Juby. Salamat po. We'll close in prayer. Please join us in a prayer. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa araw na ito na kami po ay muling nagkasama-sama bilang mga anak ninyo upang kayo po ay makapiling namin at aming sambahin. Salamat Panginoon sa bawat isang kasama po namin sa worship ngayong araw, bata man o hindi bata. Pati rin, Panginoon, yung kasama namin online sa Google Meet, sa Facebook Live, pat maging sa YouTube, Panginoon, na manonood nito. Dalangin namin ang blessings ninyo sa bawat isa po sa amin. Blessings of your protection, blessings, Panginoon, of healing sa may mga karamdaman, blessings of your provision sa mga may mga pangangailangan, lalo na pinansyal. Lord, blessings of wisdom and guidance, Panginoon, sa mga nalilito o sa mga nangailangan nagagawa ng mga desisyon sa buhay, maliit man o malaki, Panginoon. Lord, we pray that today we have blessed your name, O God,
And may you also bless us, your children, in return, O God. Thank you, Lord, and may your presence go with us all through the week until we meet again, Lord. We bless your holy name. And this is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po, and God